So mga kapatid, tayo po ay hahantong na po sa mga ilang huling teksto bago po matapos ang chapter 1. And so far, napag-aralan po natin, kung makikita po natin sa whiteboard, that mula po sa unang Pedro 1, talatang 13 hanggang 16, ang utos po ni Pedro sa mga mananampalataya is this: dahil ibinigay po sa atin ang kaligtasang ito, at sumasa atin po yung kaalaman ng kaligtasang ito, na nais po suriin ng mga anghel, na nais po suriin ng mga propeta sa lumang tipan, subalit ito po ay naganap sa ating bagong tipan. Ang sabi po ng Biblia, tayo po ay tinawag ng Diyos pamagitan po ng kanyang banal na Espiritu na mamuhay sa kabanalan, to live a holy life. Bakit po? Because God is holy. So yan po ang ating natutunan sa chapter 1, talatang 13 hanggang 16. Dahil po sumasa atin ang kaligtasan na hindi po naganap kahit na suriin ng mga propeta po noon, pero dumating po sa ating panahon, we are to live a holy life because God, or rather, correct ko lang po ito, God is holy. Now, we've come to learn that kapag sinabi po yung salitang holy, ito po ay nagmula po sa wikang Griego na hagios. At ang ibig sabihin po ng salitang hagios is not just only the word holy, pero minsan, to be set apart. So in other words, kapag sinasabi po ng Biblia, magpakabanal po tayo dahil ang Diyos ay banal, hindi lang po ito tumutukoy lamang po sa malinis na pamumuhay lamang. Hindi lang po ito sa moralidad na tatapos. Kundi literally, tayo po ay ibinukod ng Diyos, set apart, para sa Kanya. And how do we determine na tayo po ay belonging to Christ? Sabi ng Biblia, mamumuhay po tayo sa kabanalan. Then, several weeks ago, napag-aralan naman po natin yung talatang 17 hanggang 21, which is the next section. And this section teaches us, dahil po ang Diyos ay banal, at dahil po ang Diyos ay ating Ama, wag ho natin kakalimutan din na ang Diyos Ama natin, siya rin ang hahato sa atin balang araw. So hindi lang po siya Diyos Ama, pero siya din po ay Diyos na hukom. At dahil siya po ay hukom, ang sabi po ng Biblia, because God the Father is a judge, we are to live in the fear of the Lord. Habang tito po tayo sa mundo samantala. In other words, while we are temporarily living in this world, we are to live in two ways. To live holy, which means maging masunurin sa salita po ng Diyos. At pangalawa, as we are obeying God, we have to live in the fear of the Lord. Now, we've come to learn kapag sinabi po yung salitang fear, this is a reference po to paggalang. Or, minsan, reverence. So, hindi lang po ito tumutukoy sa nanginginig sa takot dahil po sa banal na presensya ng Diyos, kundi dahil may paggalang ho tayo sa Kanya bilang Ama at hukom. Nag-iingat po tayo palagi na hindi ho tayo magkasala sa Kanya. Now, that then leaves us to the next question. Ano naman po ang tinutukoy nitong huling seksyon mula po sa talatang 22 hanggang 25? From verses 22 and 25. Saan po ito tumutukoy? Well, atin po simulan sa talatang 22. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan niyo. At ngayon, ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahala sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos puso. O sa wikang English, now that you have been purified
or now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. So, napag-aralan po natin so far, sa talatang 13 hanggang 16, ang payo po ni Pedro, o utos rather ni Pedro is, mamuhay po sa kabanalan. Pagdating po sa talatang 17 hanggang 21, mamuhay na may takot at paggalang sa Diyos bilang Ama at hukom. Pero yung unang bahagi ng ating binasa dito sa talatang 22 ay tumutukoy naman po in the next commandment, to love one another. Yan ang unang utos na nakikita po natin in verse 22 to 25. Now, tingnan niyo po yung flow of thought ni Pedro po dito habang binibigay po niya yung mga utos. Unang-una, mamuhay sa kabanalan. Ano ho ang itsura po nun? Well, may paggalang at pagkakilala sa Panginoon, therefore, iiwas na sa kasalanan. At ano po ang itsura ng isang taong umiiwas sa kasalanan? Yung mga tao na malapit sa Kanya o yung mga kapatiran na hindi malapit sa Kanya, tuturuan siya ng banal na Espiritu na mahalin ang kanyang kapatid sa pananampalataya. So again, ano po ang itsura na namumuhay sa kabanalan? Ano po ang itsura na namumuhay na may paggalang sa Panginoon? Ang isang halimbawa po dito, ayon po sa talatang 22, nagmamahalan po tayo bilang isang katawan. Minsan, naiisip po ng tao kapag sinasabi po ng Biblia, mamuhay po sa kabanalan, this simply means sa labas, mukha ka malinis, or dumalayo ka sa pagiging mainitin na ulo, dumalayo ka sa sexual na imoralidad, dumalayo ka sa maling paggamit ng ating mga bibig. Pero minsan nakakalimutan natin that ang pamumuhay po sa kabanalan ay tumutukoy po sa pagmamahal sa bawat isa. Now we could say, umiiwas ako sa sexual na imoralidad. We could say na umiiwas ako sa chismis. We could say umiiwas ako na panoorin yung mga bagay na hindi dapat panoorin. Pero kung wala po tayong pagmamahal sa bawat isa, hindi pa rin po tayo namumuhay sa kabanalan. Dahil ang kabanalan, mga kapatid, is a reference sa kalikasan at katangian ng Diyos. Madalas na binabanggit po ng Biblia na ang Diyos po ay banal. Madalas din po binabanggit ng Biblia na ang Diyos po ay tapat. Pero madalas din po binabanggit ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. So hindi po pwede na mamuhay ho tayo sa kabanalan na walang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kabanalan, ay parte ho yan ng katangian at kalikasan ng Diyos. So ngayon, bakit kaya nasabi ni Pedro yon? Kasi kung iisipin po natin ang kaisipan na may akda, you always want to ask the question, kapag may nababanggit po dito, in this chapter, well, unang-una, sabi niya, mamuhay sa kabanalan. Okay, gets ko yon. Tapos, mamuhay na may paggalang sa Diyos. Gets po natin yon. Pero bakit po dito, sa talatang 22, parang naiba? Bakit niya inuutos ang iglesia na nagsipangalat na ngayon ay inuusig sa panahong ito na magmahalan po sila? Ano po ba ang nagiging problema kung bakit ganito ang utos ni Pedro sa mga kapatiran na nagsipangalat? Well, ang sagot po ay makikita sa susunod na kabanata. Let's go to chapter 2. Chapter 2, talatang 1. Chapter 2, verse 1. Sa kapitulo 2, talatang 1, tignan niyo po nakalagay. Dahil ipinanganak na kayo muli, talikuran niyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukungwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. In English, therefore, rid yourselves of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Well, mga kapatid, kung tatanungin ho natin ating mga sarili,
Yung mga kasalanan na binabanggit po sa talatang 1 ng Kapitulo 2 ng pandaraya, hindi ka pwede mandaya sa konteksto po ng pangsarili lang. Usually, ang pandaraya na binabanggit po dito, bahagi po dito ang iyong kapwa. Pangalawa, pagkukungwari. Siguro, and most possible, that may mga Kristiyano during this time, sinasabi po nila mahal nila ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya, gamit lamang ang labi. Gamit lang po ang, we could say, ang nguso. Pero ang pagmamahal po nila sa puso ay wala. So ngayon, may halong pagkukungwari. And then may binabanggit, pagkainggit. Hindi ka naman pwede mainggit sa iyong sarili. Ang inggit na tinutukoy po dito ay tumutugma sa mga relasyon. In this case, relasyon sa church. Halimbawa, kapag may ginagamit po ng malakasan sa church, instead of tayo po ay matuwa, naiinggit pa tayo in a bad way. At ito po ay nauuwi sa huling kasalanan na banggit po dito, at lahat ng paninirang puri. So ano po ang paninirang puri? It's slander. Now it's interesting kasi, sa Biblia, usually si Satanas ay tinatawag po na devil o diablo. Di po ba? Siya po ay si Satanas o minsan siya po ay tinatawag na diablo. Pero kung tatanungin po natin, anong ibig sabihin po ng pangalan na diablo o Satanas? Well, we could say two things. Deceiver and slander. So kapag tayo pala ho ay naninira ng tao, o yung sinasabi po dito, paninirang puri, hindi na ho tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mahilig manirang puri ay walang iba kundi si Satanas. So ngayon, bago ho tayo pumasok sa chapter 2, ito na po ang sinasabi ni Pedro, magmahalan tayo. Bakit ho? Para maiwasan ang paninirang puri, para maiwasan lahat ng uri ng malisya, para maiwasan po ang pagkainggit, dahil ito po ay nakasira ng pagkakaisa sa loob ng church, lalo na kung ang church ay inuusig at nagsipangalat pa sila sa iba't ibang lugar. So if you were to ask yourself the question, if you were in a situation, mga kapatid, where nagsipangalan po ang bawat kapatiran dahil tayo ay inuusig, makakatulong po ba in a persecuted church na magkaroon ng inggit, paninirang puri, pandaraya? Hindi nakakatulong yun. But rather, lalo makakasakit ang iglesia spiritually dahil kapag ang isa ay damay, lahat na ay damay. Kaya agad na sinabi po ni Pedro, mamuhay sa kabanalan, mamuhay na may paggalang sa Panginoon, magmahalan tayo dahil ito po ang rason. Balikan po natin ang chapter 1. Talatang 23. Ito ang rason. Chapter 1, verse 23. Dahil ipinanganak na kayong muli at ang kapanganakang ito'y hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Now, it's interesting mga kapatid dahil kung titignan po natin muna dito sa talatang 22, sa wikang English, nakalagay, love each other deeply. Yan po nakalagay po sa verse 22. Love each other deeply. Pero sa Tagalog, taos puso. Okay? Now, ang ginamit po na salita po dito, mula po sa wikang Griego, is the Greek word ektenos. At ang ibig sabihin po ng ektenos simply means
fervently, constantly. Okay? Now, the question is this: paano ko malalaman na ako'y nagmamahal sa aking mga kapatid? Well, every single day, sa tulong po ng Espiritu Santo, lumalalim, lumalawak, humahaba ang ating pagmamahal para sa mga kapatiran. That's how we know. Now, it's very, very normal and it's very common that may mga ka-close po tayo in the church. Posible po na tayo po ay maging ka-close sa mga tao sa iglesia. Halimbawa, ka-close ko si Brother June. Or halimbawa, ka-close ko po si Brother Leo. So, it's very normal ng aking pagmamahal po sa kanila ay lalong lumalalim dahil ka-close ko sila. Halimbawa po yon. Pero, yung binabanggit po ni Pedro po dito ay hindi lang po para sa isa o dalawang kapatiran lang, kundi para sa lahat. Kung ano yung pagmamahal po natin sa mga ka-close natin sa church, ganoon din dapat para sa lahat ng mga kapatiran sa church. So meron po ba tayong mga kapatid sa pananampalataya na hindi ho natin masyadong nakakausap o masyadong hindi ho natin ka-close? Walang utos po sa atin ng Biblia, ang katibayan na tayo po ay unang-una namumuhay sa kabanalan, namumuhay na may paggalang sa Panginoon, ay mahalin natin ang bawat isa deeply, fervently, constantly. Now, kapag sinabi constantly, hindi po ito natatapos lang for 1 year. Hindi po ito natatapos sa 2 years. Kundi every single day sa tulong po ng Espiritu Santo, your love, your patience, your kindness, your understanding, the way you treat each other, the way you look at each other, ay lalong lumalalim. Kaya nga sabi po sa wikang English, love one another deeply from the heart. Now, yung salitang puso, we must understand, dahil si Pedro ay isang Hudyo, kapag ginamit po yung salitang puso to the mind of a Jew, ito po ang ibig sabihin po nun. Hindi po ito tumutukoy po sa organ na puso. Usually, ang kaluluwa o puso ay iisa lang para sa kanila. At ito po ay tumutukoy sa buong pagkatao. Yun ang ibig sabihin po nun. Halimbawa, kung titignan po natin ang Deuteronomio Kapitulo 6, Deuteronomy chapter 6, basahin po natin. Deuteronomio Kapitulo 6, at simulan po natin dito sa talatang 5. Deuteronomy chapter 6, beginning at verse 5. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi po dito sa Kapitulo 6, talatang 5, mahalin ninyo ang Panginoon na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Now, oftentimes, ito po minsan ang nagiging katuruan. And I myself am guilty of this. When we teach Deuteronomy 6:5, minsan sinasabi natin, kailangan mahalin po ang Diyos ng buong puso. Unang kategorya, puso. And then pagkatapos po nun, susunod naman yung kaluluwa, ikalawang kategorya. And then pagkatapos po ng kaluluwa, ang buong lakas, ang ikatlong kategorya. Bagamat maganda ho siya pakinggan sa konteksto ng katuruan, hindi ganun ang pananaw ng mga Hudyo. Walang unang kategorya, ikalawang kategorya, pangatlong kategorya. Na mahalin mo siya ng buong puso, and then susunod, mahalin mo siya ng buong kaluluwa, and then pagkatapos niyan, mahalin mo siya ng buong lakas. Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas ay iisa lamang. Ang buong pagkatao. Dahil para ho sa kanila, kapag inibig mo ang Diyos ng buong puso, kasama na doon po doon, syempre, ay kaluluwa. At kapag ang buong kaluluwa mo ay umiibig sa Diyos, imposible na hindi bahagi po dito ang buong lakas. Now, Jesus quotes this and He says
Love the Lord with all your heart, soul, and mind. Hindi po niya sinabi lakas, kundi isip. Because ina-amplify po ni Kristo ang ibig sabihin po talaga ng Shema or yung prayer po na ito, and that is, mahalin mo siya with all that you are. So dito, inuutos sa atin ng Biblia, love the Lord with all your heart, soul, and mind. Buong pagkatao. Ngayon, when Peter says, love each other deeply, o taos-puso, it's another way of saying, love one another with all that you are. Mahalin mo ang bawat isa ng buong pagkatao mo. Hindi po pwede, tulad ng halimbawa na binigay ko po sa inyo kanina, o kaklose ko si Brother June, siya lang ang mamahalin ko ng buong pagkatao ko. O kaklose ko si Brother Jern, siya lang ang mamahalin ko ng buong pagkatao ko. Kailangan, mapalagi ho natin nakakausap o hindi, kailangan pantay-pantay ang pagmamahal po natin sa bawat isa. Now, of course, as I mentioned earlier, may mga tao talaga na magiging kaklose ho natin. Pero, there is pros and cons po dito. The pros are, meron kang i-confide with your problems. Or there's someone that you can run to right away. Those are pros. Pero minsan ang con, kapag yung kaklose mo ay lagi mo nga nakakausap, and one day ikaw naman ang nakurap, at siya naman po ay nakurap din, maaari gamitin ng kaaway po yung corruption po ninyong dalawa para wasakin ang pagkakaisa in the church. Kaya nga, madalas ang nagiging instrumento po ni Satanas sa mga iglesia is division. At saan po nagsisimula ang division? Grupo-grupo. Ano ho nangyari sa Galacia? Grupo. Ano po nangyari sa unang Juan? Grupo. Ano po nangyari sa unang Korinto? Ako ay para kay Pablo. Ako ay para kay Kepas. Ako ay para kay Jesus. Ako ay para kay Pedro o Apollos, etc. So may mga kanya-kanyang grupo. Pero, kung nagmamahalan po tayong lahat as a whole, may iwasan ho yun. May iwasan po ang pagkukungwari, may iwasan po ang pagkainggit, may iwasan po ang lahat ng uri ng kasamaan. Bakit po? Dahil namumuhay po tayo sa kabanalan. At bakit ito po ang bunga ng mga namumuhay sa kabanalan? Nabanggit na nga po kanina ni Pedro, dahil kayo'y ipinanganak na muli. So in other words, who can live this life? Those who are born again. Hindi po pwede, hanggang dito lang ako pero walang ganito. At hindi rin po pwede, may ganito ako, wala akong ganito, wala rin akong ganito. Kailangan, kung may ganito ho tayo, sanga-sanga na ho yan. You can't have one and not the other. Kaya nga sabi po ng Biblia, the fruit of the Spirit. Singular, hindi fruits, but fruit. And what that means is, hindi po pwede, one day, nasa akin ang pag-ibig, the next day, nasa akin ang patience. No, all of that is in one package. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi mo mahahati yan eh. Nasa akin ang Espiritu ng pag-ibig, kaya lang wala sa akin ang Espiritu ng pagiging matyaga. Hindi, ang Espiritu Santo po ba ay nahahati? Hindi ho. The same thing with Christ. Hindi mo mahahati si Kristo. You either have Christ or you don't. You either have the Spirit of God or you do not. So dito, inuutos po ni Pedro sa mga kapatiran to love one another para maiwasan nga po yung mga kasalanan na banggit sa chapter 2. So here's the challenge na inaano po sa atin ng Diyos. Sino po yung mga kapatiran ho natin that you don't know very well? Get to know them. Maging palagay ka sa kanila. Be involved in their lives. Hindi yun, basta yung, kung sino lang ang ka-close ko, dun lang ako. Hindi ho mga kapatid eh. Sabi ng Biblia, magmahalan tayong lahat ng taos-puso.
So if that means 1 week, kaklose mo ang isang kapatid, the next week, yun din ang gagawin mo sa ibang kapatiran. Why? Because iisang katawan lamang tayo. Kaya hindi po pwede yung mga may edad, doon lang sa mga may edad lang. At hindi po pwede yung mga medyo walang edad sa mga walang edad. Kundi, ano po yan naghahanap po tayo ng unity in the church. In that way, kapag yung kaklose mo ay hindi nakadalo ng gawain, it doesn't matter. It doesn't affect you kasi the whole church, pantay-pantay. O palagay lang ako sa taong ito kasi siya lang ang gusto ko kasama sa paghahayo. Hindi. Iisang katawan tayo, mga kapatid. O ito lang ang kagusto ko kasama sa reading Bible study namin. Hindi ho. Every single one of us must be close with one another. Dahil sinusunod po natin yung sinasabi ng Biblia, huwag bigyan ng puwang ang diablo. So kapag nakita ng kaaway, bakit ganun magka-close silang lahat? Wala akong butas na pwede pasukan. They're so close to each other. Naiiwasan natin ng bigyan si Satanas ng puwang. Pero kung palagay lang po tayo sa mga 3-4 lang na tao, pero sa iba, medyo ilang ho tayo, nilalabag pala natin ang utos ng Diyos. Isipin po natin ito. Kung tayo po lahat ay niligtas ni Kristo, tayo rin po ay magkasama pagdating sa langit. Tayo rin naman po ang makikita sa langit Hindi naman po pwede, doon na lang po magsisimula. We start now. You know why? Yung mga mahiyain, tatanggalin po ng Diyos yan when you obey Him. Yung mga hindi marunong makapagsalita, tutulungan ka ng Diyos to start conversation. Dahil ang utos sa atin ng Biblia, to love one another. And most importantly, bakit kailangan po natin magmahalan? Hindi lang para mapatunayan na tayo po ay nakaranas ng muling pagkabuhay spiritually, at hindi lamang para maipakita na tayo po ay namumuhay sa kabanalan. Pero may sinabi po si Kristo na napakabigat. Basahin po natin dito sa Juan 13. Juan Kapitulo 13. Juan 13. Juan 13, talatang 34. John 13, beginning at verse 34. John chapter 13, verse 34. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. So hindi lang pala inuutos ng Biblia magmahalan para mapatunayan na tayo po ay muling nabuhay spiritually at nakaranas ng muling kapanganakan, but as well, it teaches us kapag ginawa ho natin yung utos ni Kristo, pinapatunayan po natin hindi lang sa church, pati na rin po sa buong mundo, mga alagad tayo ni Jesus. Mga alagad tayo. Now, yan po ang unang bahagi ng 1 Peter 2, 1 Peter 1, 22 to 25. But here's the second question. Kung ito po ang utos ng Diyos sa talatang 22, ano naman ang susunod na parte na nais po malaman natin? Well, balikan po natin ang unang Pedro. Dito po tayo sa verse 23. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Now, sabi po ng Biblia, dahil ipinanganak na kayong muli, at ang kapanganakang ito'y hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyo na mamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. So in other words, bakit po kailangan po natin magmahalan?
para maiwasan natin yung mga kasalanan in chapter 2. Pero, ayon po sa talatang 23, ito rin ang dahilan kung bakit kailangan natin magmahalan. Dahil nakaranas na kayo ng pagiging born again. So kapag tayo pala ho ay hindi nagmamahalan deeply, sabi ng Biblia, nananatili pa rin po tayo sa kamatayan. Dahil ang isang naturingang kapatid sa pananampalataya na nagsasabi siya ay Kristiyano, pero ayaw niyang mahalin ang kanyang kapatid ng taos-puso, ay nananatili pa rin po sa kamatayan. At wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. So magbibigay po ng halimbawa, kapag may mga kinikilingan po tayo o may mga pinapaboran, basta sila Mama Dory lang ang i-invite ko sa bahay, yung mga iba ang gugulo ng mga yon, wag na. Or, sila Nanay Leonila na lang ang ilalabas ko. Ayoko yung mga ibang kapatiran, ang kukulit ng mga asawa nila, ang kukulit ng mga anak nila. Mali yun. Kasi ngayon, hindi na ho natin pinapractice ang inuutos sa atin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung ano yung ginawa ho natin sa kanila, ginawa na rin po natin sa Panginoon. Amen? So yung love na binabanggit po dito is sacrificial. That means you are willing to sacrifice yung mga bagay na alam mo sa iyong lumang pagkatao, hindi mo tatanggapin, alang-alang lang sa kanilang ikabubuti. Kung ikaw ay isang tao na mahilig mailang, alang-alang po sa mga kapatiran, handa mong isuko yon for the glory of Christ. Or ikaw ay isang tao na mahiyain. Pero alang po kay Kristo, gagawin mo ang lahat para lamang mapatunayan mo, ikaw ay born again. Now here's the next question. Dahil ito po ang bunga ng isang born again, paano po naging born again ang isang tao? Well, maraming teoridad. May mga katuruan tulad po nito. Ako po ay naging born again dahil ako ang unang lumapit sa Diyos, ako ang unang sumampalataya, and then, na-born again ako. Meron naman, ako ay na-born again dahil may pinapakinggan ako na awit, ang ganda ng tugtugan, ang galing po ng drummer, na-born again ako. Pero sa Biblia, we're going to see may mga different ways of illustration ang pagiging born again, at least in its beginning. Ayon po sa talatang 23, at ang kapanganakang ito'y hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay na buhay at walang hanggang salita ng Diyos. So ngayon, if we move to the second section, or second verse rather, ng seksyong ito, kung ang talatang 22 ay tumutukoy sa magmahalan tayo, ang ikalawang bahagi, which is verse 23 hanggang 25, ay tumutukoy po sa born again life. At ang tanong, paano ako naging born again? Sabi po ng Biblia, by the Word of God. Now, in Reformed theology, ito po ang itinuturo, which is also itinuturo ng Biblia. Tayo pong lahat, bago po tayo naligtas, ang ating estado po noon originally is that we are dead in our sins. Tayo po ay mga spiritually dead people, na kung tawagin po ng mga theologians, the walking dead. Because we're walking in this life na hiwalay po ang ating buhay sa Diyos. We are walking dead. We are spiritual zombies. Wala po tayong nais mamuhay sa kabanalan. Wala po tayong nais mamuhay po na may paggalang sa Diyos. So we're spiritually dead. Subalit, dahil po sa gawa ng Espiritu Santo, dahil wala nga po tayong abilidad na lumapit kay Kristo, o wala po tayong abilidad na sumampalataya kay Kristo at magsisi, we are saved by grace through faith, which is a gift of God. Nang ibig sabihin, binuhay po tayo ng Espiritu Santo, regeneration, at binigyan niya po tayo ng pribileyo at kaloob na sumampalataya at magsisi. At dahil po doon,
Ang ginamit po ng Espiritu Santo nung tayo po ay binuhay muli is that He opens up your heart para mabuhay spiritually upang maibigay yung salita ng Diyos sa ating puso. So tingnan niyo po yung binabanggit ng Biblia. Sabi ho dito, na born again po tayo by the Word of God. Pero sinasabi din po ng Biblia, na born again po tayo dahil tayo po ay binuhay ng Diyos. Pero may binabanggit din po ang Biblia, tayo po ay na-born again is because tinanggap natin si Kristo. So ngayon, how do you put all of that together? Ano ba talaga? And here is the answer. Binuhay ka ng Diyos so that you can have ears to hear and eyes to see. Kinuha ng Espiritu Santo yung salita ng Diyos because faith comes by hearing and hearing by the words of Christ. Kinuha ng Espiritu Santo yun at dinala sa ating puso at binigyan tayo ng abilidad na tanggapin. So hindi po yung pagtanggap natin ang rason kung bakit po tayo na born again, kundi yun ang bunga na nakaranas po tayo ng born again. So let me say that again. In the order of salvation, sa ganitong klaseng konteksto, you're dead. Kailangan ka buhayin ni Kristo through His Holy Spirit. Kailangan kunin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos upang ilagay sa puso mo. At kapag ito'y tinanggap natin sa tulong po ng Espiritu Santo, yun po ay bunga ng pagiging born again. So here, what Peter is pretty much saying, na born again ka dahil dinala ng Espiritu Santo ang kanyang salita sa iyong puso. At ang magiging resulta po ng born again experience na yan, tatanggapin mo. Yun ang sinasabi ni Pedro. Pero anong klaseng Word of God ito? Kasi may binabanggit din si Peter na dalawang bagay patungkol po sa salita ng Diyos eh. Number one, he says, it is living. Buhay. Pangalawa, he says, it is enduring. Forever. Yun ang sinabi niya. Kayo'y nakaranas ng muling, or kapanganakan muli rather, dahil sa buhay, that's one, at walang hanggang salita ng Diyos, the enduring, eternal Word of God. Now here's the question, bakit kailangan banggitin po ni Pedro na ang salita po ng Diyos is, number one, living, and number two, it is eternal? Well, unang-una, kung titignan po natin ang Hebreyo, hindi lang po si Pedro ang may ganitong klaseng pananaw. Hebreyo Kapitulo 4, talatang 12. Hebrews chapter 4, beginning at verse 12. Sa Hebreyo Kapitulo 4, talatang 12. Hebrews chapter 4, beginning at verse 12. So hindi lang si Pedro ang may ganitong klaseng pananaw. Pati na rin po ang may akda ng Book of Hebrews. Tignan niyo po. Sabi in verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kesa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Secondly, in John 17, kung ating po babasahin, or rather John 6, John 6, John chapter 6, John chapter 6, verse 63. Juan 6, talatang 63. John 6, verse 63. Tignan niyo po yung sinabi ni Kristo. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay.
In English, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of the Spirit and life. Anong ibig sabihin po nun? Walang magagawa ang laman. Nagbigay po ng dalawang kategory si Kristo eh. The category of the Spirit, yung gawa ng Espiritu, at ang kategory po ng ating laman. Ano po ang pinagkaiba po ng dalawa? When Jesus says that the flesh or the human part of us cannot do anything, what He is saying is this: hindi magagawa ng ating makasalanan ng laman na maborn again ang ating sarili. So in other words, wala sa iyo ang abilidad, wala sa akin ang abilidad na maging born again. The Bible says the Spirit gives life. Eh di ba yung pinabanggit po ni Pedro kanina? You are born again by the Word of God. How? The Spirit of God, binuksan niya ang ating puso, binuhay tayo mula sa mga patay, inilapat niya ang kanyang salita sa ating mga puso upang matanggap natin, and then, yun po ang produkto at resulta ng ating pagiging born again. Pero yung katuruan, that it depends on you at sa iyong laman para ikaw ay maborn again, si Kristo na po nagsabi, walang magagawa ang ating mga laman. That's very clear. And it's interesting na bago po umabot sa talatang 63, may mga ilang bagay na binanggit po ang ating Panginoon. Itaas natin ang basa sa 44. 44. Same chapter, verse 44. Sabi po sa 44, walang makalapit sa akin, maliban kung papalapitin siya ng Ama na nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. So notice yung mga binabanggit po dito. Makikinig. Saan? Tuturuan. Gamit ang ano? Well, makikinig sa salita ng Diyos. Aaralan sila ng salita ng Diyos. Tuturuan sila ng salita ng Diyos. At yung mga nakaranas ng kapanganakan muli, sila yung tatanggap kay Kristo. So then, when the Bible says, you are born again by the Word of God, which is living and enduring, kaya po siya tinawag na buhay, dahil ang Diyos ay buhay. Kaya nga, di ba mga kapatid, sa mga uma-attend po ng Sunday Catechism ng mga bata, ano yung itinuturo po natin palagi sa mga bata? Kapag binuksan na ang Biblia, when the Bible speaks, it is God who speaks. So kaya nga, kapag tayo po ay nakakarinig ng mensahe ng Diyos, bakit masakit? Bakit natin iniisip minsan? Siguro may nasabi ka kay pastor, no? Siguro nagsumbong ka kay pastor, no? Ang totoo po nun, walang makapagtatago sa Diyos. Lantad ang lahat, buhay eh. Kahit wala kayo sinasabi sa akin o wala ka sinasabi sa iyong mga kapatid, pero when they correct you gamit ang Biblia, masakit. Bakit? Buhay. Alam niya yung ating pagkatao. Pwede tayo magkungwari sa ating kapatid, pwede po tayo magpanggap sa pastor o sa iglesia, pero hindi natin kailanmay madadaya ang Diyos. Alam niya lahat. So the Word of God is living and enduring. Bakit po enduring? Dahil ang mga bagay po dito sa mundo, lilipas balang araw. Papanaw ho yan balang araw. Pero ano po sinabi ni Juan? Basahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 2, 1 John, chapter 2. 1 John, chapter 2, talatang 17. Unang Juan 2, talatang 17. Unang Juan 2, talatang 17. Tignan niyo po. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala.
Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Teka lang, ano po ba ang sinabi ng ating Panginoon Hesukristo? Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Because it is enduring. And here's another reason. Ang salita ng Diyos ay konektado sa persona at kalikasan ng Diyos. Nang ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay hindi natupad, sinungaling si Yahweh. Kapag ang salita ng Diyos ay hindi nanatili forever, that means ang Diyos ay hindi nananatili forever. Kapag ang salita po ng Diyos ay hindi totoo, ang Diyos ay hindi totoo. So, the reason why the Bible or the Word of God is enduring, because God is enduring. The reason why the Bible or the Word of God is living, kasi God is living. At yun ang sinabi po ni Kristo sa mga tao in the Gospels. Ang Diyos po ba ay Diyos ng mga patay? He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Kasi siya ay buhay. So now, as we move on to the third category, dahil ipinaliwanag po niya na ang bunga ng pagmamahalan ay dahil po tayo ay na-born again through the Word of God, may ginamit po si Pedro ng isang Old Testament text. Saan po siya humugot? Well, kung babalikan po natin ang unang Pedro 1, dito po tayo sa talatang 24. 1 Peter chapter 1, verse 24. Unang Pedro 1, talatang 24. Hindi lang ho siya nagtuturo ng isang bagay that is not supported with the Old Testament text. Sabi po niya sa unang Pedro 1:24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Okay. So now, what does that mean? Bakit humugot si Pedro ng isang teksto mula sa Lumang Tipan? Lagi ho natin tatandaan mga kapatid, tuwing binabanggit po ng mga New Testament authors yung salita ayon sa kasulatan, ito'y tumutukoy sa Lumang Tipan. Dahil hindi pa nabubuo ang bagong tipan noon, nung panahon po nila. So ngayon, ayon po sa talatang 24, saan nanggaling yan? Well, this came from Isaiah 40, verse 6 to 8. Diyan ho siya humugot. Ngayon, tuwing tayo po ay nag-aaral ng Biblia, you always want to ask questions. Kasi minsan, hinihingi po natin sa Panginoon, Lord, I want to grow in the knowledge of Christ. I want to grow deeper in my understanding of the Bible. At madalas, ang ginagamit po ng Panginoon na mga methods upang lumalim po tayo sa kanyang mga salita is simple. Questions. When you're reading the Bible, lagi ka dapat nagtatanong when you're reading. Now, yung tanong na tinutukoy ko po dito is your personal reading. Halimbawa, sino ang may akda? Bakit niya ito nasabi? Anong connection po nito sa previous chapter? Anong connection po nito sa susunod na chapter? Ano ang niaambag na katuruan po nito sa buong canon of Scripture? So tuwing lagi ka nagtatanong patungkol sa mga bagay na hindi mo alam, lalo ka nagiging masigasig na hanapin at suriin maigi ang katotohanan. Kaya nga, ang sino man nagsasabi, well, ang aking pag-aaral sa Biblia, 5 minutes lang. Well, hindi ka seryoso. Hindi ka talaga nagsusuri. Dahil ang pagsusuri ng Biblia, hindi mo inoorasan ng Diyos. Kapag naglaan ka ng oras, at wala kang cellphone, wala kang relo, basta ang ginagawa mo lang, you're just studying the Bible, hindi mo namamalayan ilang oras na ang nakalipas. Because you are so drawn to the text.
So ngayon, bakit ko binabanggit po yun? Dahil this is the question you must ask, mga kapatid. Sa lahat ng teksto na pwede gamitin po ni Pedro, why Isaiah chapter 40? So ngayon, ang sagot po dito is, kailangan po natin, in your own time, na alamin ano po ba ang konteksto ng Isaiah chapter 40. At ito po yon. Ang mga Hudyo in Isaiah chapter 40 ay nakakaranas po ng tinatawag na dalawang bagay. Pag-uusig and oppression. Inaalipin sila at sila'y inuusig ng mga iba't bansa. Ngayon, sa isang, we could say, nation na inuusig at inaalipin ng mga ibang bansa, sigurado they're discouraged. Akala ko may Diyos tayo. Kung tayo ay may Diyos, bakit ganito? Hindi pa tayo nire-rescue ni Yahweh. Inaalipin pa rin tayo ng mga ibang bansa. Is there really a God of Abraham, Isaac, and Jacob? Ngayon, ito ang rason kung bakit nagpahayag si Isaiah in chapter 40. At ang purpose po nito is to comfort yung mga inalipin at yung mga inuusig. So paano po niya ginawa yon? Well, puntahan po natin ang Isaiah chapter 40. Ngayon, alam po natin ang konteksto. Himayin po natin maigi ang Isaiah chapter 40 mula po sa talatang 1 hanggang talatang 8. Isaiah chapter 40, verses 1 to 8. Isaiah chapter 40, verses 1 to 8. Tignan niyo po yung sinasabi dito. Mula sa talatang 1. Sinabi ng Diyos, palakasin at pag-aninin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, sapagkat pinarusahan ko sila ng husto sa lahat ng kasalanan nila. May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaro sa mga tao. Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Ito po ay tumutukoy kay Juan tagapagbautismo. Next verse. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar. Patagin ang mga bundok at burol. At pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at makikita ito ng lahat. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon, may nagsabi sa akin, mangaral ka. Ang tanong ko naman, anong ipapangaral ko? Sinabi niya, ipangaral mo na ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipa ng hangin mula sa Panginoon. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. So in verse 6 and 8 ng Isaiah, ito yung hinugutan po niya na teksto. Now remind you, historically, ang Isaiah 40 is to comfort. The enslaved and persecuted Jews, or sabihin po natin Israel. Now, why did Peter use this? Kasi tuwing gumagamit ang may akda ng bagong tipan ng anumang teksto mula sa lumang tipan, sigurado ina-apply po nila ito sa church. But how? Sa unang Pedro po ba, inuusig po ba yung mga Kristiyano sa unang Pedro? Yes. Pangalawa, nagsipangalat po ba yung mga Kristiyano sa unang Pedro? Eh yan din ang nangyari sa Isaiah. Inalipin, nagsipangalat, inuusig pa. So ano po yung comfort ng Diyos sa mga Hudyo noong panahon na yan? Ang salita ng Diyos
na tutulong sa inyo is alive and enduring forever. So ngayon, kinuha ni Pedro yung ganyang klaseng katuruan at inapply po niya sa iglesia sa gaytong paraan. Bagamat kayo'y nakakaranas ng paghihirap, bagamat kayo'y nagsipangalat sa iba't ibang lugar, tandaan ninyo, kayo'y nananatili ngayon, namumuhay sa kabanalan, namumuhay na may paggalang sa Diyos, dahil nakaranas kayo ng muling kapanganakan, at ang ginamit ng Diyos ay walang iba kundi ang buhay at walang hanggang salita ng Diyos. So in other words, ikinukumpara po ng Diyos ang mga tao sa damo. Ang damo at bulaklak is temporal. Pero ang salita ng Diyos is never temporal. It is eternal. So how does that bring encouragement sa unang Pedro? It gives encouragement sa ganitong paraan. Ang nararanasan niyo na kahirapan is temporal. Pero dahil kayo'y nabuhay muli, your destination is not temporal. Kung kayo'y magtitiis sa kabila ng lahat ng pag-uusig na iyong nararanasan, tandaan ninyo, ang salita ng Diyos na bumuhay sa inyo is eternal. And therefore, your destination sa huli will also be eternal. Kaya, ang sabi po dito sa unang Pedro 1, talatang 25, unang Pedro 1:25, tinapos na po ni Pedro ang chapter by saying this. Unang Pedro 1:25. Sabi po niya, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, at ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. So then, when we look at all that has been said, here is the ultimate question. What can encourage a church that is going through hardship? Ano makapagbibigay po ng encouragement? Let's say for example, ibahin po natin yung mga situation. Sa isang kapatiran that's lost a job, what encouragement can you receive? Sa isang kapatiran na ang asawa mo ay hindi mananampalataya, what encouragement can you receive? O sa isang Kristiyano na magulang na ang mga anak ay hindi born again, anong encouragement matatanggap mo? O ikaw na may sakit, o ikaw na inuusik sa trabaho, o inuusik sa loob ng tahanan, anong encouragement ang makukuha mo sa ganitong klaseng aral? Very simple. The gospel. The good news. Dahil na born again kayo through the gospel of Christ, nananatili pa rin po kayo matatag through the gospel of Christ, nagkakaroon po tayo ng desire to know more about Jesus because of the gospel of Christ. At yan exactly ang sinasabi ni Pedro dito. At ang salitang ito, ang magandang balita na ipinangaral namin sa inyo. So in other words, you were saved by the gospel, beginning, and what will take you to the very end? The gospel pa rin. Pwede mo pag-aralan ang lahat ng doktrina sa Biblia, maparapture, pag-aayuno, eschatology, lahat. Pero kung wala ho sa atin ang gospel, we're not gonna make it very far. Marami mga eskolar na may alam ng Hebreo, Latin, French, German, Greek. May mga pinag-aaralan po kami in seminary, mga scholar talaga na matatalino. Alam nila lahat ng mga lingwahe in the original languages of the Bible. Pero lahat ay tumiwalag sa kanila at naging critical na eskolar. Bakit po? Wala sa kanila ang ebanghelyo. Si Bart Ehrman, itinuturo po namin yung seminary. Textual critic. Alam po niya basahin ang mga manuskrito mula sa orihinal. Latin, Hebrew, Greek. Pero ano po yung kalagayan niya ngayon? Tumiwalag na po siya sa pananampalatayang Kristiyano
at pinagdududahan niya ang pagka-Diyos ni Kristo, pinagdududahan din po niya na ang Biblia ay kinasiyahan po ng Diyos. Bakit po? Dahil hindi ang talino ng tao ang tutulong ho sa kanya na magpatuloy. He needs to be born again. At ano ang ginamit ng Diyos? The gospel. So mga kapatid, what encouragement does that bring sa ating? Endure to the very end with the gospel. Tuwing nararanasan po ninyo o nakaramdam po kayo ng kahinaan, na gusto niyo na po sumuko, gusto niyo po magdabog sa Panginoon, gusto niyo na tumalikod sa Diyos, ayaw na magpatuloy, isipin niyo lagi yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kung ikaw'y nakakaranas ng hirap, pagod, mentally, physically, emotionally, isipin mo agad yung ginawa ni Kristo para sa atin. Minsan nakakarinig po ako ng ganito Mas madali ang buhay na single. Meron naman nagsasabi, alam mo, hindi mo ako naunawaan dahil single ako Kayo may katuwa ako wala. Meron naman, buti na lang single kayo dahil hindi nyo problema ang yung mga asawa. Pero, if you notice the gospel, it works both ways The gospel, Jesus was by Himself on the cross. At nagwagi ho siya. That gives encouragement for single people. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Kristo. And for the married, the cross was for the church. At anong nilalarawan ng relasyon ni Kristo sa church? Marriage. So whether you're single or whether you're married, ang sabi po ng Biblia, the gospel will help you through. Kaya huwag niyo iisipin na nag-iisa kayo. Kasama niyo ang Ama. Kasama niyo ang Anak. Kasama niyo ang Espiritu Santo. You're never alone. That's why my encouragement po sa inyo mga kapatid, dahil nakaranas po tayo ng born-again experience, mahalin niyo po ang bawat isa ng taos puso. Wala po tayong pinapaboran, bukas ang ating puso sa bawat isa towards the glory of Christ. And lastly, dahil nakaranas po tayo ng living and enduring Word of God na naging instrumento upang tayo po ay muling mabuhay spiritually. That same living and enduring Word of God is going to help you endure to the very end. And therefore, be encouraged this evening. Ang manatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. At sino ho ang mananatili hanggang wakas? Yung mga taong binigyan ng salita ng Diyos, the living and enduring Word of God. Kaya nais ko po buksan ang ating question and answer floor sa mga may katanungan po this evening, related or unrelated sa ating mga tinalakay po nitong gabi. Meron po ba tayong mga katanungan this evening? Any questions this evening? Ako po may tanong, does anyone have Kleenex? Ako'y na. Mabuti na po na maging tapat. Talagang ang blessing dami. Thank you. Thank you po kayo. Thank you. Does anyone have any questions this evening? Mga katanungan po ba? Brother Ray. Bibigay sa kanila. Tapos, parang gusto ko lang i-connect yun dun sa, di ba pag nag-ascend si Jesus Christ, tapos parang dun lang ibibigay sa atin yung Holy Spirit. So, parang yun lang. What's the difference? Opo, parang, akala ko ba parang nung maibibigay lang yung Holy Spirit pagka nawala sa atin si Jesus Christ, pero bakit dun sa panahon? Sumasa kanilang banal na Espiritu. Yeah. So, if you notice, kapag binasa po ang Joel chapter 2, verses 28 to 30, nakalagay po doon, I will pour out my spirit upon all flesh.
Now, it doesn't mean that ang Espiritu Santo sa lumang tipan was not working, kundi limitado po ang pagkilos ng Espiritu Santo to a certain group of people. So halimbawa po, the Holy Spirit would work on certain men. They would work on unsaved and saved men before. Halimbawa po, kumilos ang banal na Espiritu kay Haring Saul, okay? Kay King Saul. Pero nung si Saulo ay tumalikod sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, umalis ang banal na Espiritu sa kanya at napunta kay David. It doesn't mean na wala po ang kanyang kaligtasan. What it means is, ang tungkulin po ng isang hari is to give good judgment. So he needs the Holy Spirit's wisdom. Pero once na nawala po yung wisdom ng banal na Espiritu sa kanya, that means he cannot lead God's people correctly. So ngayon po, we see that in the Old Testament, ang Espiritu po ng Diyos was on certain people. In the book of Judges, the Holy Spirit was on Samson. Madalas na binabanggit po doon, and the Spirit of the Lord went upon him. And the Spirit of the Lord came upon him. And the Spirit of the Lord was with him. The Spirit of God was also on Joseph. So very limited lang po ang pagkilos ng banal na Espiritu at that time. Bakit po? Dahil hindi pa dumarating yung tamang panahon na ibubuhos po niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Now, when you get into the New Testament, ano po ang nangyari in the book of Acts? Pagkatapos po mamatay si Kristo at umakyat na po sa krus, ano po nangyari? Ang Espiritu Santo ay bumaba at kumalat po ang kanyang presensya sa lahat ng mga mananampalataya, Hudyo man o Hentil. Now here's what's interesting. Doon sa aklat ng bilang na binabanggit po ninyo, Brother Ray, may tinatawag po na typology po yan. Si Moises, he was the only one at that time who had the wisdom of the Holy Spirit. Pero dahil nga po sa bigati na kanyang dinadala, idinalangin po niya sa Yahweh, or rather, nagdaing siya kay Yahweh, ang bigat-bigat na. So ngayon, dahil po sa payo na rin po ni Jethro and etc., ang ginawa po ng ni Yahweh, kinausap po niya si Moises at sinabi, look for 70 men. Men who have wisdom at ibibigay ko ang aking espiritu sa kanila. Now, it's interesting kasi, si Moises, he is a type of Savior. Yung mga elders na kinuha po niya is a type of a disciple. When you get to the New Testament, sino po ang may kapuspusan ng Espiritu? Si Jesus. When He goes up, kanino po niya ibinigay ang kanyang Espiritu? To the disciples. And what's even more interesting is that yung history po ng 70 na yun na kinuha niya, historically, yung po ang sinasabi ng mga rabbis, yun ang mga pinanggalingan ng mga Sanhedrin. Pero in the New Testament, hindi ang Sanhedrin ang nakatanggap ng Espiritu Santo, kundi ang Iglesia ng Panginoon Jesus. So what we have here is that in the Old Covenant, very limited. Sa Bago Tipan, unlimited na po yun sa lahat ng tatanggap kay Kristo. Moses was a Savior, pero he foreshadowed yung darating na Savior talaga, na magbibigay ng kapuspusan ng Espiritu sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Okay? So hopefully that answered po your question. Okay? Good question. Does anyone else have any questions? Lahat ba ng division ay lack of love? Sorry? Lahat ba ng division sa church, lack of love? It depends what kind of division po. Yeah, kasi madalas natin narinig yan, there's no perfect church, right? So, bakit gano'n na nagiging expression nila when it comes to the church, there's no perfect? Yeah. It also depends po dade. If I work with the word division, may mga nagdi-divide because of doctrine, and even the word doctrine is also has to be explained. Dahil, for example, kung ang isang church nagtuturo na walang Trinidad, dapat lang magkaroon tayo ng dibisyon ng doktrina. Yun ang sinabi po ni Kristo, I did not come to send peace, but a sword. So he's talking about doctrine. So may ganitong klaseng doktrina or division na tama. Yung division na yun, lumalayo po tayo sa maling aral. Pero may mga division po na masasabi ho natin na hindi po talaga nakakabuti. And that is, kung tama naman po yung doktrina, ginagawa naman po lahat ng church na mapanatili ang pagkakaisa, pero may mga iba na ginugulo
yung pagkakaisa po na yon, then we can really say, hindi po sila lumalakad sa pagmamahal. Now, in the Bible, totoo po yon, there is no church in the New Testament that is perfect. Mapaunang Korinto, Roma, Galatia, lahat. Why? Kasi we are not perfect. Secondly, hindi pa ho natin nararanasan yung glorification. So habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, there will be no perfect church morally. Not until He comes back. Kaya ang makikita po natin madalas sa Biblia, yung perfection po na yan ay hindi ho natin mararanasan not until the second coming of Christ. Yung kay Paul at saka kay Barnabas, di ba? So, do you believe that is that God's way? God's will po yun. It is God's will. Kasi, Na-apply natin yung Amos stress. yeah, so yung sa Amos stress po, when it comes to agreement and disagreement, if we focus po sa nangyari kay Barnabas, tsaka kay Pablo, ang pinagtalunan po talaga nila is not heresy. It had nothing to do with theological points or doctrine. Ang pinagtalunan po nila is Mark, worthy or not, to join us in evangelism. So ang pinagtalunan po nila is more on missional philosophy. Para kay Pablo, hindi siya karapat-dapat na isama because hindi nga siya mapagkakatiwala nung unang mission trip. Tapos isasama mo dahil kamag-anak mo. So we could say that ang pinagtalunan po nila is missional philosophy for the glory of Christ. Pero ang nakita din po natin, sa kanilang paghihiwalay, nagpatuloy pa rin po yung dalawa. Kaya lang, iba nga lang ang kanilang partner. Whereas, in division talaga in the Bible, kapag naghiwalay ang iglesia because of heresy, yung iba hindi na nagpapatuloy. At yung nananatili, nagpapatuloy po. But there's also a good division na maaari sa paningin po ng church hindi maganda tignan, pero ito ay makabuti na mangyari dahil may plano ang Diyos sa bawat isa. So, we could say that all the bad divisions in the Bible ay dulot po ng bad theology, lack of the gospel, and no love for one another. Good division sa Biblia, lumalayo tayo sa maling aral, may layunin ng Diyos that needs to happen, and etc. So, we could say that yes, there is no perfect church because we're not perfect, but there is a perfect gospel. At kapag ang isang church that is imperfect, itinoon po nila kanilang puso't isipan sa perfect gospel, even though we're not perfect, mapapanatili po ang pagkakaisa. Yeah, tama. Kasi, kadalasan kasi, may mga sa church talagang makikita mo na ma-reform. But then, dahil sa kakulangan ng pag-aaral sa Biblia, sometimes, mainit sila, biglang lumamig. So, hindi na nila makatchap yung tinuturo ng pastor. Parang dating sa kanila, lagi silang inaatake sa pangangaral. But that they don't realize na tungkulin na isang pastor na disiplinahin ang kanyang mga inaalagaang iglesia. Kaya sometimes, misunderstanding, yan din ang nagiging dahilan ng cause of division. Kaya, Marami po talaga, Dad. There's so much reasons. There's so many reasons. Posible that, I'm speaking of different churches, like what happened dun sa kakilala po natin in the United States. In 1980, ang dami po niya nakuha kay Kristo. Pero because of scandal, nawala yung mga tao, nag-divide sila. So there's just so many reasons why people leave. Pero kaya in this church, mga kapatid, I'm thankful that my father brought that up. In this church, ang inuutos sa atin ng Panginoon is that we have to maintain the unity of the saints. At hindi lang po ito tumutukoy lamang sa tampuhan o yung mga poot o galit. We can divide a church pag hindi po iisang ating layunin. Pag iba-iba po ang ating paraan at filosofiya sa paglilingkod sa Diyos, that actually causes division in the church. And we have to be very, very careful na mabantayan po ang ating puso at isipan
na hindi po maging kanya-kanya paniniwala na lang yan. Iisa po ang ating Panginoon. Iisa ang gospel na ating tinanggap. Iisa ang Espiritu na kumikilos sa atin. Therefore, iisa lang dapat ang bunga natin as a church. Okay? So that's very important. Anyone else have any questions? Brother Leo? Pastor, my question is about yung unang yung unang part po ng ng teaching niyo po, yung to live a holy life because God is holy. So what I'm thinking right now, Pastor, is yung salitang holy. Bagaman we are Christians and we try to separate ourselves to do sin. Is it talaga po bang achievable yung word na holy na magamit hindi lang sa akin sa whole Christian as a church, yung mga tao na nandun na may tawaging holy po, kasi ang pagkakaintindi ko sa holy, sinundan ko lang God is holy para magiging kapantay natin si God sa pagiging holy po. Yeah. Ano po ba yun? Well, the context po really of verse 13, 16 is that ito po ay tumutukoy sa parental relationship. Nang ibig sabihin po, kung talaga ang Diyos Ama ay ating Ama, kung ano yung inuugali na ating Ama, yun din po magiging ugali natin. So when we talk about pantay, I wouldn't say the word equal kasi no one can be equal to God. What we can say is, pwede po natin maging kaugali ang Diyos base po sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. So halimbawa, hindi natin pwede maging kapantay ang Diyos in knowledge. Kasi siya lang po ang omniscient. Hindi natin pwede maging kagaya po ang Diyos sa lakas. Because God is omnipotent. Pero we can be holy dahil yan po ay isang bagay that God has shared to us na pwede po natin siya tularan. In this sense, the word holy is complex pero masasabi po natin, kahit hindi po tayo perfect, ang turing pa rin po sa atin ng Diyos is holy. Bakit po? Whether we sin or not, we are still considered holy because hinirang tayo ng Diyos eh. God has chosen us. So the moment you're chosen by God, that means pag-aari ka niya and therefore you're holy. You're a holy vessel. Whether you sin or not, you're mine, you're holy. So that means you've been set apart for me. Yun ang sinabi po niya sa mga alagad eh. I have chosen you, you did not choose me. I have called you out of the world, which means I have made you holy. Pangalawa, yung termino na santo. Tayo po ay mga santo. We're saints. Bakit po tayo tinawag na saints? Is because you are made holy. Now, tayo po ay tinawag na holy, but we have to prove that through holy living. So diyan po na dumarating yung sanctification. We have to strive to obey Christ sa tulong po niya. Pero hindi ho tayo sumusunod para makamtan po natin ang kaligtasan, kundi sumusunod po tayo because nakaranas tayo ng kaligtasan. So ang pagsunod po natin is not to achieve salvation, but because we love Christ. So, we can maintain holiness sa tulong po ni Kristo because He's chosen us. Pero that holy living, which is sanctification, everyday po yun. So yun ang kailangan po natin gawin. We have to live a holy life. Dahil may relasyon po tayo sa Kanya. Okay? Alright, thank you po. Anyone else have questions? Yung mga questions po ba tayo? Related or unrelated po sa ating... Pastor, somewhat related po. Yeah. Sorry po. No worries. Doon po sa, alam ko po yung being a walking like before, hindi po talaga tayo pwedeng, lumapit sa Panginoon, tawagin siya kasi patay nga po tayo. In connection po naman dun sa prodigal son, yung parable ng prodigal son, umuwi po yung anak eh. Nakarinig po ba siya? Hindi naman po na-mention na nakarinig siya ng salita. Basta nakaranas lang siya ng hirap. And then, bilang tao, sa naisip ko lang po, as a man, umuwi po siya. Walang tumawag sa kanya, kundi siya po yung lumapit sa ama niya. Yeah. Ano po ano niyo doon? Nilalarawan po nun.
Yeah. Well, it's interesting kasi sa Lucas, yung talinghaga po na yon, in that very chapter, ano po susunod doon? Yung 99 sheep. So, in Luke, makikita po natin where it talks about the prodigal son, nandun din yung talinghaga of the 99 sheep. Kapag may isang tupa na wala, hahabulin ng pastol at ibabalik po dun sa kawan. Now, it's interesting kasi, that is true. True po yun, kuya, na walang binabanggit na tinawag siya ng ama, hindi nga siya hinabol eh. Ang sabi lang po ng Biblia, bumalik siya, pero bago ho siya bumalik, may mga nangyari ho sa kanya. Nabuksan ang kanyang isip na yung ginawa niya mali. So although walang binabanggit that someone physically called him, but Jesus is trying to illustrate there an internal conviction that took place. So saan po nagmumula ang conviction? From the Holy Spirit. So sabi po doon, worldly sorrow or godly sorrow brings forth repentance. So ano pong sinabi po nung anak, nung siya po ay nagkakaroon ng kalungkutan, sabi niya, mali ang aking ginawa, I will come back to my father and I will just serve him as a slave. So in other words, nagpakumbaba ho siya, not thinking anything, he's unworthy of anything, he's undeserving of anything. Nagsisi siya, but he just wants to serve. So ngayon, when he comes back, ano po ang ginawa ng kanyang ama? He gave him a ring, and he clothed him, and he gave him the best food. Ano po nilalarawan po nun? When a person repents, he is clothed by the righteousness of Christ. And yung pagkain po na yun is another way of saying, the fellowship has been reconciled and restored. Kasi ano po nakalagay sa Revelation 3? If you hear the knock at the door of your heart, if you let me in, me and my Father will eat with you. So ang ibig sabihin po ng eating with you, o maghahanda ng pagkain para sa mga bisita is, in the first century, kapag may inimbitahan ka in your home to eat, that was the most intimate way of saying, I want to have fellowship with you. So ang mensahe po ng prodigal son is, yung mga tumiwalag, o yung mga taong namuhay in spiritual death, basta sila'y pinili ng Diyos, manunumbalik or magsisisi at babalik kay Kristo. And God will welcome them back dahil ang Diyos is a forgiving God. So yun po ang nilalarawan. I think it's Luke 15, kung hindi po nagkakamali. If I'm not mistaken, the prodigal son and the 99 sheep. That same chapter is talking about the mercy of Christ, the mercy of God. He is forgiving po. Okay? So we could say, bagamat hindi binabanggit ng Biblia, hinabo siya ng ama, pero there was an internal conviction and illumination that took place. So, ano po, sigurado po, chosen na siya. Absolutely. Bago pa nangyari yun. So, mangyayari pa din, mangyayari po yun pag talagang pinili ka ng Panginoon. Absolutely po. Anak ka talaga ng Diyos. Tulad po ng binasa natin kanina, kuya, sa John 6. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So basta pinili ng Ama, lalapit at lalapit ho yan. Okay? For sure. Anyone else have any questions? Mami? Ano po ang basis po niya? Yeah. Yeah. It seems unfair, Mommy, emotionally. Pero theologically, kung iisipin natin, the first question we need to ask, may obligation po ba ang Diyos na iligtas ang mga taong nagkasala sa Kanya? The answer is no. Secondly, does God owe us anything? No. Kasi ang buhay po natin, hiram po sa Diyos. We owe Him. He doesn't owe us. And thirdly, bagamat ang Diyos po ay namimili ng mga tao at yung mga iba hindi, there's a reason. Number one, ito po yung mga scenario. Could God save everyone and not have anyone go to hell? Yes. May kapangyarihan po ang Diyos na gawin po yun. Kaya lang, ito po yung problema. Paano niya maipapakita na siya po ay hukom? At paano po niya maipapakita na galit siya sa kasalanan? Pangalawa, second scenario. Kung wala naman ililigtas po ang Diyos, ang lahat itatapon po sa impyerno,
Maipapakita po niya, makatarungan po siya. Kaya lang, hindi niya maipapakita na siya'y maawain, mapagpatawad, at maibigin na Diyos. Mapagmahal. Mapagmahal. Ngayon, how does God show He is righteous, He is holy, He is a dreadful and terrifying God in a righteous sense, and yet loving, forgiving, and merciful? Meron siya ililigtas, meron naman siya mga hindi ililigtas. At ano po ang basihan? Ayon po sa Roma 9, talatang 11 hanggang 16 or 17, hindi nakasalalay ang pagpili ng Diyos sa kabutihan o kasama ng tao. Sabi ng Biblia, I will have mercy on whom I will show mercy, and I will harden those whom I harden. Secondly, hindi ito nakasalalay sa kagustuhan o kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So in the Old Testament, bakit po niya pinili ang mga Israelita? Hindi dahil mas malaki sila, kundi maliit nga po sila na bayan eh. Pero bakit sila pinili? Dahil sa kanyang pag-ibig. So why does God choose us? Because He loves us. And that basis is based on His love, not on our works. Kasi if it was based on our works po, mami, ito po mangyayari. Walang pipiliin ng Diyos. Dahil lahat po tayo everyday gumagawa ng kasamaan. There's nothing lovable in us para piliin po tayo ng Diyos. Okay? All right, very good question po. Anyone else have any questions? Yeah, I would say it's biblical. Nasa Diyos po ang awa, nasa tao ang gawa. If what is meant by that is, ipinakita na po ang Diyos ang kanyang habag at awa nung ipinadala niya ang kanyang anak. Kaya, ang gawa naman po dito, we have to repent. Nasa Acts 17 verse 30 to 31 po yon. But on the other hand, kung sasabihin po natin, it's up to us to be saved, mali ho yun. Kasi ang gawa, regardless of what human responsibility we accomplish, ay gawa pa rin po ng Espiritu Santo yon. So in the backdrop, kaya po tayo nakakagawa in accepting Christ is because tinulungan po tayo ng Espiritu Santo. Pero kung sasabihin po natin nasa Diyos ang awa, and what they mean by that is, ipinakita na po ng Diyos ang kanyang awa sa atin by sending His Son to die on the cross, at tinatawag po yung mga tao to repent, which is yung gawa, that's biblical. Pero, if we are to say, it's up to my ability only to receive salvation, walang help from the Holy Spirit, that's wrong. Mali po yun. I get what you're saying po, Sister Jen. Again, that's very broad kasi po eh. If that's what you're referring to, do we have to do something to, let's say, maintain a healthy life? Absolutely. Pero, we must never ever think that it's because of my healthy living, mapapahaba ko ang aking buhay. What we can say is, dahil ako'y binigyan ng Diyos ng ganitong klaseng katawan, bilang paggalang ko sa Diyos, iingatan ko ito para marami pa akong magawa para sa Kanya. Pero kung sasabihin ko, kakain ako ng ganito, kakain ako ng ganyan, para ako ang bala magpahaba ng aking buhay. Yun ang sinasabi ko po kanina. Kapag ang ating motibo po doon sa salitang gawa is, it's up to me. God is not involved, it's up to me. Then it's sin. Now, balikan po natin yung unang tanong po. Saan natin mababasa po sa Biblia na sa Diyos ang awa, na sa tao po ang gawa? Babasahin ko po dito sa Juan 6. Juan 6, talatang 27. Juan 6, 27.
Sabi po dito, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siya magbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang pinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo, manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. So dito nakikita po natin, Sister Jen, meron ipinapagawa ang Diyos sa atin. There is a work na dapat po natin gawin. Pero in this context, yung work po na yun is to believe on Christ. So it's a human response. Ngayon, kapag yung human response po na yun ay natupad, ang tanong po now is, bakit ho tayo nag-respond? Dahil kumilos ang Espiritu Santo sa atin. So there's a biblical way of explaining that. God empowered us. Now, when it comes to health and taking care of our bodies, that's true, but the motive has to be correct. It has to be godly. So kung sasabihin po ni Brother Josh, ako'y babalik sa gym, mag-gym ako kasi pahahabain kong buhay ko. Ngayon, nilalabag ko po yung sinasabi sa Santiago, wag natin sasabihin na makakarating po tayo sa kinabukasan dahil pagmamayabang na yun laban sa Diyos. Ang sabi ni Santiago, ang sabihin natin, kung loloobin ng Diyos, mangyayari yan. Loobin ng Panginoon. So we could say, ingatan natin ating mga sarili for the glory of Christ. Yeah. May sinasabi naman po, Sister, dyan sa Biblia, do not provoke God. Do not tempt God. Tinutokso natin ng Diyos eh. So that's like me saying, iinom ako ng bleach, iingatan naman ako ng Panginoon. No, that's tempting God. That's stupidity. Ang tawag doon, walang common sense. Exactly. Yan yung nangyari po sa mga tao in Africa dahil binasa po nila ang Mark 16, you shall take up serpents and nothing shall hurt you. Ginawa po nila yon, kinagat sila ng mga serpents, namatay sila. Now, this is where textual criticism is important dahil yung salita sa Mark 16, they shall take up serpents, wala po yun sa original na teksto. So they tempted God, namatay ho siya. So we always have to read the Bible in context. Okay? Any last questions bago po tayo magtapos? Kasi wala po on time. Does anyone have the time? Ano oras na po? Okay, so no more asking questions. Tayo na po ay magbigay puri po sa ating Panginoon. Magbigay na po tayo ng doxology sa ating Diyos.